Bago sa saksi, patay po sa pamamaril sa San Fernando, Pampanga, ang isang barangay chairman at kanyang driver. Ang biktima, kapitan ng dinarayong barangay San Pedro Cutud tuwing Semana Santa. Saksi si James Agustin. Nagpapagasolina lang ang barangay captain ng barangay San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga at ang kanyang driver nang bigla silang pagbabarili. Patay si barangay captain Matt Ryan de la Cruz at driver niyang si Henry Aquino. Ayon sa PNP, may hawak na silang CCTV footage pero di muna ito isinapubliko habang gumugulo ang investigasyon. Ayon sa Pampanga Provincial Police Office, bukod sa dalawang sospek na nakuna ng video ay may isa pa silang kasama. Nag-activate na po ng Special Investigation Task Group, no? Ang pangalan po niya is SIDG de la Cruz. Pinagtutulong-tulungan po ng unit po ng PNP para sa maagang resolution po ng kaso nito. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga sospek at ang motibo sa krimen. Barangay Kagawad naman ang nasangkot sa sagutan sa Barangay Panghulo sa Malabon. Galit na kinompronta ni Kagawad Jaime Domingo ang ilang lalaki. Hawak ang isang baril, inutusan sila ng Kagawad na ibalik sa kalsada ang isang mesa at ilang upuan. Kinalabit niya ang gatilyo ng baril pero hindi ito pumutok. Sa isa pang video, isang magazine ang niabot sa Kagawad ng kanya umanong asawa. Sa video namang ito, habang hawak ng Kagawad sa damit ang isang lalaki, bigla niyang pinaputok ang kanyang baril. Mabuti at hindi tinamaan ang kanyang kinokompronta. Kwento ng nanay ng lalaki, patapos na sa inuman ng kanyang anak at 5 pa nitong kasama nang dumating ang Kagawad. Pagbaba niya ng sasakyan niya, may hawak na siyang baril. Kung anak ko naiwan dito sa gilid. Naiwan dito sa gilid. Yun na siya. Siya na yung nilapitan. Hinatak siya. At the same time, binaril na yung sa may bandang paanan. Sunod-sunod din umano nagkaputok ng baril. Nagmura at nagsisigaw ang Kagawad. Akala ko ang anak ko hindi na mabubuhay. Kasi ang sabi niya, gusto mo patayin ko sa harapan mo? Kriminal ako. Nang rumisponde ang mga pulis, inaresto si Domingo sa bahay nito. Na-recover sa kanya ang caliber .45, 6 na basyo ng bala at 2 deformed na fired bullets. Pinakita niya itong mga kaukulang dokumento, no? Mayroon siyang LTAF, mayroon siyang firearms registration at mayroon din siyang permit to carry firearms. Sa imbestigasyon, lumalabas na nakainom noon ng Kagawad na nagalit umano dahil sa nadatnan niyang mga upuan at mesa sa tapat ng kanyang bahay. Nakakulong na siya ngayon sa Malabon City Police Station at naharap sa reklamong grave threat at alarming scandal. Sinubukan naming makuha ang kanyang panig pero hindi siya tumugon sa aming mga tanong. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Sa paghahalughog sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kabilang sa mga nabisto ang KTV Club na hinihinalang pugad din ng prostitusyon. Sa gitna ng mga kinasasangkutang krimen ng ilang Pogo, panahon na ba para ipagbawal ang mga ito sa Pilipinas? Yan ang ating pinulsuhan sa Barangay Saksi Online. Ilang beses nang nadidikit ang pangalan ng Pogo sa mga krimen. Base sa ulat ng NBI, karamihan sa mahigit 100 Pogo-related crimes mula November 2019 hanggang March 2023 ay human trafficking. Meron ding cybercrime, panlaloko at karahasan sa kababaihan. Kaya lumutang ang suhestyong iban na ang mga Pogo. Formal na itong ginawa ng mga panukala sa Kamara at sa Senado. We're opening to hearing all issues concerning the Pogo. Tinanong din namin kaugnay nito ang mga kapuso online. Marami ang pabor na alisin na ang Pogo sa Pilipinas. Ayusin daw ang pasilidad at ipamigay ito sa mahihirap o kaya gawing eskwelahan o ospital. Sabi ng isa, kung wala namang napapala ang Pilipinas at nagiging sanhilang ito ng mga krimen sa bansa, ay dapat na itong tanggalin. Punto pa ng isa, hindi lang dapat kita ang isipin, kundi pati ang ating national security. Hindi rin naman daw ito nagbabayad ng tamang buwis, sabi ng isang netizen. Tanong naman ng isa, kung sa sarili nilang bansa ay bawal ang Pogo, bakit papayagan dito? Pabor din ng isa na tanggalin ang Pogo, basta mabigyan ng trabaho ang mga Pinoy na mawawalan ng trabaho. May nagsabi ring illegal na Pogo lang ang ipagbawal at paigtingin ang surveillance.
May mga tutol ding iban ang Pogo kung pag-uusapan ng ekonomiya. Higpitan na lang daw ang pagsuri sa mga dayuhang empleyado dahil may mga nakalulusot na may kaso sa kanilang bansa. Di rin pabor ang isa dahil marami raw nagtatrabaho sa legal na Pogo gaya niya. Ang dapat daw ayusin ay pagbabantay para di nakakapag-operate ang mga walang lisensya. Sabi ng PAGCOR, baka kahit ipagbawal ay mag-operate pa rin ang mga Pogo ng patago at mahihirapan lang ang monitoring sa kanila. Mawawalan pa rin daw ang pamahalaan ng 20 billion pesos na kita kada taon. Punto naman ng chairman ng Committee on Ways and Means ng Kamara. Tumaas pa ang koleksyon ng pamahalaan sa mga Pogo noong 2023 kumpara noong 2022. Kaya imbes na total ban, masasama at di maaayos na Pogo lang ang nirekomenda niyang i-phase out. Itinuturing naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na national security threat ang mga sindikatong nagpapanggap na Pogo. Sabi ng PAOK, mahigit 300 pa ang illegal na Pogo sa bansa. Duda sila na hindi ito napapansin ng mga lokal na pamahalaan. Ang Pogo operation kasi ma'am, ang hirap itago. There are a lot of red flags, there are a lot of indicators na yung isang building na yan ay Pogo operation. 6 na araw nang hinahalughog ng mga otoridad ang Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga. Ngayong araw, nabisto sa loob ng compound ng Lucky South 99 ang sariling KTV Club na hinihinalang pugad ng prostitusyon ayon sa pulisya. Bukod sa KTV, VIP at hotel rooms, may billeting area rin daw o tirahan ng mga entertainer na ang ilan ay Piday base sa nakuhang ID. Mas marami ring natagpuan ngayong araw na hinihinalang uniforme ng sundalo ng China. Kung kahapon doon sa isang opisina natagpuan yung mga military uniform, ngayon dito naman sa dormitory, yung tulugan mismo ng mga Pogo worker dito. May nakita ring mga bala at baril, pati mga medalya gaya nitong Outstanding Sergeant Badge. Ang isang uniforme may patch na nakalagay na airborne. May nakita ring Chinese flag. Pinapa-verify na ang mga ito sa Chinese Embassy, sabi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Huwag muna po tayong mag-conclude na ito ay talagang may mga military personnel pong nakapasok po dyan. Under investigation pa po ito, hindi tayo sigurado kung ito po ba talaga ay mga original dahil alam po natin na may mga uniforme po tayong nabibili sa mga shop. Pati ang NICA o National Intelligence Coordinating Agency, sinasabing walang matibay na ebidensya sa ngayon na may mga tinatawag ng sleeper cell sa bansa o yung grupong naka-undercover na nakahandang manggulo anumang oras. Pero dapat pa rin daw mag-ingat. Titignan natin ulit kung sino yung tinatawag natin mga possible sleepers. Okay? They are there on some legitimate business but mayroon din silang other intention or plano. So, kung kaya't pinakailangan na we work together with our operatives. Napasok na rin ng mga pulis ang opisina na ito ng isa umano sa mga boss ng illegal na Pogo. Ang medyo kakaiba lang na nakita ko rito, sa ilalim ng mesa ng boss nila, mayroong mga GPS tracker. Ito, na hindi pa masabi ng mga pulis kung para saan itong GPS tracker na to, kung kanino at kung saan kinakabit. Maraming vault din ang natagpuan pero kailangan pa ng panibagong search warrant para mabuksan ito. Gayon din sa daan-daang computer para makita ang laman nito. Ang DILG bubuo na ng task force na mag-iimbestiga sa illegal na Pogo sa Porac. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Matapos ang mahigit isang dekada, nahuli na sa Albayang isang lalaking wanted sa mga kaso ng pagpatay. Sa Lanao del Sur naman, arestado ang 2 iligal na nagbebenta umano ng mga armas online. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Yung nakamotor! Ang target ng operasyon ng CIDG, mga gun runner umano sa Lanao del Sur. Dapa! Dapa agad, dapa agad! Kamay, kamay! Tinangka pa raw itago ang mga ibinebentang armas. Oh, video, soldier! May baril ito! Inulog niya dito! Pero na-recover din ng mga otoridad. Arestado ang 2 suspect. 3 yung nakuha natin na firearms, high-powered firearms lahat. 2 M14, isang M16 rifle, several rounds of ammunition, and several pieces of magazines. Sila yung nag-set ng
venue of delivery. Marami siyang mga kasama. May mga ginamit siya na spotters to check the area kung clear ba ito from any authorities. Online ang bentahan ng armas ng mga suspect. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Pero dapat may mag-endorse sa'yo para i-accept ka sa transaction. So, yung may nag-endorse sa isang operatiba and nung binalidate yung report na it turned out naman na may semblance of truth kaya nag-conduct tayo ng entrapment operation. Trained gunman naman ang timbog sa operasyon ng PNP Calabarzon sa Legazpi, Albay. Positive total. Yan na yun. 11 taon ang tinutugis ang 65 taong gulang na suspect na wanted dahil sa umano'y ilang kaso ng pagpatay sa Laguna. After committing those crimes, nagtago siya sa Legazpi, no? Legazpi sa Bicol region. And naging security guard siya ng isang quarry. Lagi siyang nanggugulo. So eventually may nag-complain sa kanya and yun nga, no? Nakita ng mga pulis natin sa Region 5, sa Bicol region, and itinawag dito sa PRO Calabarzon. Kasama sa mga pinatay umano ng suspect, isang counselor at isang broadcaster sa San Pablo, Laguna noong 2013 at isang negosyante. Ikinonekta rin siya ng ilang saksi sa pananambang sa Laguna na ikinasawi ng Secretary ng City Council ng Binyan at isang doktor noong 2020. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong sa detention facility ng PNP Calabarzon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumagil ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.